Naganda na ang House Prosecution Team sa kanilang susunod na hakbang matapos ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng SC, kinakailangan pa rin na malaman ang katotohanan. Si Bella Las Moras sa sentro ng balita, live. Aljo, kumpiyansa ang ilang kongresista na may pag-asa pa namang matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabing hindi sila susuko. Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi titigil ang Kamara sa pagsusulong ng accountability sa gobyerno. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang inihain nilang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Speaker Romualdez, bagamat kinikilala nila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, mandatory nila ang maningil ng pananagutan. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the people bowed in silence. Our goal has never been to destroy, only to demand the truth. When institutions falter, the House of the people always stands firm. When others fear the storm, your House holds the line. And as your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Sang-ayon naman sa naging pahayag ng House Speaker si Manila 3rd District Representative Joel Chua na bahagi rin ng House Prosecution Team. Git nga naghahanda na rin sila para sa susunod nilang hakbang. Sa amin po, ang gagawin po namin sa panel of prosecutors ay tutuloy pa rin namin to sa pamamagitan ng pagsasubmit ng motion for reconsideration. Meron tayong 15 days para isubmit to. At dahil naniniwala po kami na bagamat nire-respeto po natin ang desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, pero naniniwala po kami na sana hindi po ganito ang desisyon na kanilang nailabas. Ang isa pang House Impeachment Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro may pasilip pa kung ano ang nais niyang mabigyang pansin sa ihain nilang motion for reconsideration. What we wish to emphasize really is the constitutional provision about the exclusivity of the power to initiate all impeachment cases which belongs to the House of Representatives. At ito rin po yung naging basehan ng Juan Ponce resolution during the time of impeachment of Chief Justice Corona. Kapag mayroong compliance with the basic requirements, the signing and the verification by 1/3, it enjoys already the presumption of regularity and legality. Kung si ML Party List Representative Laila de Lima naman ang tatanungin, kumpiyansa siyang may pag-asa pa ring matuloy ang impeachment trial. Naniniwala naman ako, I think may pag-asa yung motion for reconsideration. Kasi marami na yung nagsabi, including mga legal luminaries, including mga retired justices and chief justices of the Supreme Court na mukhang may pagkakamali, lalo na doon sa mga factual conclusions. So kung maayos ang pagkakapresenta ng mga argumento sa motion for reconsideration, I'm hoping and I'd like to feel confident na baka nga ma-reconsider ng Supreme Court. Aljo, bukod naman sa issue ng impeachment sa ngayon, ay nakaabang tayo dito sa plenary session ng Kamara kung saan inaasahang maitatalaga na yung mga uupong committee chairman dito sa Kamara. Aljo? Maraming salamat, Mela Las Moras.